Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas. Ihabol natin itong laro ni Gotham Chess sa first round nitong New York Labor Day GM Norm Round Robin Tournament na kung saan kasali ang ating mga pambatong sila Grandmaster Mark Paragua at Grandmaster Oliver Barbosa. Ayan, at ito po ang isa sa mga nagpapa-highlight ng torneyong ito, si Gotham Chess, dahil gusto niya maging Grandmaster at sinimulan na niya ang proseso ng pagkuha ng Grandmaster norm. Nitong mga nakaraan nag-try siya pero laging kinakapo sa score o kaya kinakapo sa performance rating. Ayan, yan ang mga factors to get the Grandmaster norm sa isang tournament eh. Pero tingnan natin, baka naman makuha dito ni Gotham Chess. Ang first round game niya ay against Grandmaster na si Jurabek. Okay, pag-aralan natin mga kamatsas. Ang ginawa nag C4 si Levy. Ayan, English opening. Nag E6, yun nga lang, kinontra kagad ng GM. Imbis na English, approaching Queen's Gambit na ito. Nag E3, ayun. Knight F6, Knight F3 talagang pinipilit yung tinatawag na English. Agincourt variation nga lang to. B3, B6, ayan no. Kumapture sa D5, E takes D5, G3, double fianchetto. Parang preparasyon ni Nakamura ito ah. Pasensya na po kayo mga kamatsas ha, dinig yung mga manok. Andito pa po kasi kami sa Iloilo. Mamaya papunta na kami ng Antique. O, Bishop G2, Knight BD7, nag-castle, A6. Hindi masyadong pamilyarado ang opening setup pero logical and sound opening developments din naman. Rook C1, ayan, double fianchetto system eh, no? Rook E8, Rook E1, Knight E5. Tingin ko naturuan ni Nakamura to si Gotham Chess sa setup eh. Ganito ginagawa ni Nakamura eh. Pag blitz ha, kaso nga lang long game to eh. Queen C2, Queen D7, at nag F4, Bishop D6 atras, Knight to E2, ayan, para maghatid ng pressure, at dito nag C5. Kumbaga, winelcome dito ng Grandmaster si Gotham Chess na sige, kainin mo yung Knight. Kinain nga, at tama naman ang decision, good move to damage the King Shield. Oh, di ba? At least damage na. Binalikan ngayon yung pawn sa D5 at nag-bishop F8 para suportahan at nag-E4. Yun lang. Okay, na bad move dito si Gotham Chess. Dapat daw po ay Knight A4. Ayun, atakihin pala yung pawn sa B6. At halimbawa kung ang gawin ay Queen E6, para depensahan yan, mag-E5. Mangi-istorbo pala, ano? Pag nag-Queen D6, Queen D1 at lilipat dyan sa king side para mag-create ng panibagong pressure. Ayan, okay? Yan ang discarding computer engine, Stockfish. Pero balik tayo sa discarding ginawa dito ni Gotham Chess ng E4. Kinapture ni GM. Bishop takes E4. At dito nag C4. Ayan, okay? So ito pong C4 medyo mabigat na positional understanding dahil ang plano ng C4 na ito ay mabakante ang C5 square. Diyan dadalin ang bishop at makapagpo-provide nga naman ng malakas na dating or hatid ng pressure. Okay, kinapture. Tama ang desisyon ni Gotham Chess. Perfect. Bishop C5 check. Okay din talaga. Oh. King G2. Kumapture sa bishop with check tempo. King H3. Ayan. Mukhang expose yung king sa H3 pero timplado ito mga kamatsas eh. Okay lang. Maganda rin naman ang ano eh. Ang shield niya eh. Queen D7 check at nag F5 hinarangan. Nag C takes B3. A takes B3 at nag Rook A D8. Pinilahan ng pawn sa D2. At dito po nagbawas na si Levy. Rook takes E8 at nag Rook to F1. Ayan. Rook F1. Plano to play Rook F4, Rook G4 check. Okay. Nag-Bishop D4 dito. Okay, hanggang sa equalize na uli, no? Queen D3. Ayan, pin na. May threat pa sa pawn A6. At dito nag-A5. Lamang tiyan din yan. Siyempre, kailangan iiwas. Pinowersa ni Levy yung bishop. At obligado talaga mag-Rook D8 para suportahan yan. Nag-Rook G4 check. King F8. Ayan. May mararating kaya itong mga pag-atake na ganyan, ano? Tingnan natin. Queen F3. Na bad move si Gotham Chess. Yun lang mga kamatsas.
mas mainam daw ay knight e2 na lamang at paano kung mag bishop e5? Makikipaghataw-hataw ng exchange na then d4, ayun. So endgame na talaga pero medyo slightly disadvantage ang puti dito kasi yung d4 and yung b3 ang problem. Tapos may potential pa ang black to produce strong pass pawn sa queen side. Okay, balik tayo. Pero nag queen f3 dito at nag bishop e5. Good move by GM Jurabek kasi ayun, to attack the weak pawn at nag knight e4 para suportahan. Panibago na naman pong maling tira at this time dahil sa laki ng itinaas na evaluation bar ng black dito, maituturing na hindi lang bad move yan, blunderacious pa mga kamatsas. Balik tayo. Dapat daw ang tira ay knight d1. Yun lang mga kamatsas, ang hirap makita na yan. Ang hirap na. Kasi mangyari, syempre parang mapipitasan ng buong buo knight f2. Yan, okay pa raw ito. Papakain lang pala yung kumbaga, ibigay na talaga. Kaso, hirap tanggapin yan. Sa human talaga hanggat maaari, didepensahan yan eh. Knight e4. Ayun, dito mga kamatsas, sige po, paki-analyze po ano kaya ang timpladong perfect move dito na dapat i-apply ng black na nagawa ng grandmaster na ito na si Jurabek. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Queen d3, perfect move. Hamon queen to queen. Kasi nga, weak ang b3 eh. Umiwas si Levy, queen d1. Kasi po kung ang gagawin makikipag-exchange lang, hindi na maisasalba pa itong pawn sa b3. Medyo mabigat, no? Potential strong connected pass pawns ang sa queen side ng black. Kaya iwas, queen d1 at napitikan nga lang ng h5. Obligadong tumakbo, rook h4 and another strong move, continuation by grandmaster, rook d4 to attack the knight. Saan pupunta ang knight na safe? Pag umalis kasi yan, knight f2, pipitas uli ng pawn sa f5 with check pa. Queen c1, saan dadalo yan? Doon pupunta, check. Makakapanggulo ba? Inanalyze si GM, tinuluyan pa rin ng capture ang knight sa e4 at dito po nag-rook takes h5 and last and solid move king g7 para maiwasan na po yung mga panggugulo ng mga check na gagawin dito ng puti. Nag-resign dito si Gatam Chess. Ayun, medyo bungad pa lang, hindi na po pinalad kasi wala, ganun talaga eh. Mahirap talunin ng grandmaster talaga. Pero kaya naman talunin yan. Yung nga lang talagang hard labor kumbaga. Ayan, ang pag-asa sana ng puti ay pupunta doon sa dulo para makapangalikot ng check. Kaso, once na umangat ang white queen, may sundot kagad sa ilalim. Yun ang mabigat eh. Okay po, so ito ay round 1 pa lamang, no? At kaninang madaling araw nagsimula na yung round number 2. 2 games po sila today. So nagsimula na yung round number 2, tapos na yung round number 2. Ngayon, ongoing ang round number 3. Ang kalaban po ngayon ni Grandmaster Mark Paragua ay si Gatam Chess. Ayan. Okay, so papasadahan din natin yan mga kamatsas. Ihahatid ko po sa inyo ang mga mapupulot nating kaalaman at syempre updates na rin sa ating kababayang lumalaban ngayon sa round robin na ginaganap ngayon sa New York. Ayan. Maraming salamat po mga kamatsas. Sana po natuto kayo at muli ay naglalambing sa darating po na September 23 ang ating online training. Mag-register na po kayo sa mga gusto pang humabol. Kaunti na lang po ang slots na natitira sa beginners, intermediate, and advanced level. Register na po kayo. Ang full details ay posted sa ating Facebook page Kamatsas. So click nyo lang ang form doon para makapag-register na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.